Aloe vera pala, tapos ilagay sa lukewarm water at inumin ng 7 araw. So, magandang araw po sa inyong lahat mga kaalagad. Dahil wala pang upload si Krishna sa kanyang YouTube mga kaalagad, pero si Inday Ugdot naman, sa hindi pa nakapanood, nag-upload po kanina ng vlog si Inday Ugdot. Check nyo po sa kanyang YouTube channel mga kaalagad, kasi tapos ko na po panoorin. At dito naisip ko, nung time na nag-upload ng video si Krishna na ayun nga, nandun siya sa hospital, ito po yung video niya, naisip ko na may mga kaalagad tayo na mga nanay or marami ng experience or marami ng idea or nalalaman tungkol sa sakit na ulcer or UTI, pagsasakit ng tiyan, kung saan yun yung nararamdaman ngayon ni Krishna. Which is ako din, naka-experience din ako ng ulcer noong January, no? 2026. Sobrang hirap, kaya napaisip-isip ko na magbasa kaya ako dito sa video ito ni Krishna ng comment na nandun siya sa hospital. Baka kuha tayo ng idea ng mga kapwa kaalagad natin ba, na kung ano-ano pa yung pwede na gawin para maiwasan yung ulcer, para magamot yung ulcer, no? Siguro naman may makukuha tayong idea dito sa mga kaalagad natin na mga mga nanay na na may dami ng mga alam sa buhay ba, mga kaalagad. Dito sabi ni Ma'am Joy, huwag magpagutom. Ayan, yun talaga yung number 1 na gawin, no, para maiwasan ng ulcer. Try natural remedy like drinking the juice of aloe vera. Aloe vera. 2 once in the morning, add a lukewarm water, and the same in the evening for 7 days. Okay. Aloe vera pala, tapos ilagay sa lukewarm water at inumin ng 7 araw. So, ayun, di ba? Ito yung sinasabi ko na makakuha tayo ng idea sa mga kaalagad natin. Kasi yung mga isa lang yung nalalaman ko dito sa herbal na gamot tungkol sa ulcer, which is ito yung ginamit ko nung time na nagka-ulcer ako, yung malunggay na dahon ng malunggay na idikdik, no? Ibalutin siya ng tela, tapos dikdikin, tapos yung katas niya is inumin. Yun po yung naging gamot ko sa ulcer, at thank God naman is epektibo naman po siya, no? Ulcer is a tear in your stomach, lining aloe vera soothe the burn and help the healing process. I tried it myself. Okay. Subok na pala din ito ni Ma'am. Ito yung itong sinuggest niya. Kumbaga, ito din yung paraan daw niya noong nagka-ulcer siya. Although conventional medicine address the immediate pain, but aloe vera is natural cure. It's totoo. This is only my advice. Bring crackers either you all the time. Ito yung nababasa ko rin sa comment mga kaalagad na kapag may mga time na may lakad ka, tapos hindi talaga maiwasan na late ka na makakain, magbaon ka daw talaga ng Skyflakes. Crackers, ito yung sinabi ni Ma'am. Pero may nabasa akong comment na pwede ka din magdala ng mga flakes, yung mga gano'n, na pwede mong ipalaman tiyan ba. Take care, Krishna. You're always in our prayers. Stay humble, faithful, and grateful. Ayun. Aloe vera daw po mga kaalagad. Pwede din siya, no? Panggamot sa ulcer. Day Krishna, mo inom pa lang ka og dinukdok nga kamunggay. Ito yung sinabi ko kanina. Ito yung ginawa ko nung January. Nakatatlong inom ako ng malunggay. Ang hirap lang, papagdikdik mo, nilagay mo sa tela, nahirapan ako kasi hindi siya masyadong napino. Kaya maliit lang yung katas na kukuha ko. At yun yung rason kung bakit nagporsige talaga ako na magpabili ng blender. Kaya mga kaalagad, blender ko na lang yung malunggay. Tapos yun, doon ko nakainom ng katas. Maurag yun na akong buhaton kung mutukar akong ulcer. So ayun ni Ma'am na ito lang daw talaga yung gawain niya kapag susumpungin siya ng ulcer, yung dahon lang ng malunggay. Dugay ng panahon kaluoy sa Ginoo, wala na gid in town ko batiya og ulcer kaluoy sa Ginoo. Lahat ng laboratory test makita, sana patudo iko ka din para makita lahat habang bata ka pa maagapan. God bless you. Get Wilson Krishna, at magpa-laboratory ka, dapat general na para malaman kung may iba ka pang sakit maliban sa ulcer. Oo nga, no, kasi napakadaming gamot nung nagpa-check up si Krishna. Pero ayun nga, masubuti talaga na magpa-laboratory din para sure ba na baka may iba siyang sakit na hindi nilang alam. Pero sinumpong pa rin ulit kasi si Krishna mga kaalagad, kasi may katigasan talaga ng ulo. Kasi after nung nagpa-check up siya,
na niresitahan siya ng madaming gamot, binili niya. Tapos nag-live siya doon sa anong Father's Day, sinabi niya doon na sumakit na naman yung tiyan niya kasi sa sobrang gutom daw, kumain daw siya ng bawal sa kanya kasi ayun nga, gutom siya. So natatawa pa nga siya doon habang sinasabi niya sa live yun eh. So ayun, may katigasan talaga na kahit hindi pa siya totally magaling at alam niya yung bawal na kainin, kinakain niya kasi sobrang gutom na siya. So aywan ko ba kay Chris na kasalanan din niya ni hindi sa mga kalagad kasalanan din niya ni Chris na kung bakit matagal gumaling yung ulcer niya kasi may katigasan sa ulo. Aanhin mo yung gamot mo, tapos yung mga pinagbabawal patuloy mo pa ring kinakain, di ba mga kalagad? Kawawa naman, nagkasakit dahil sa kasipagan. Pagaling ka agad ha, alagaan mo mabuti ang iyong sarili. Huwag magpaka-stress sa negatives, laging isipin ang positibo sa buhay kasama ang pamilya mo. Marami kaming nagmamahal sa iyo. Hi Krishna, praying your speedy recovery. What happened to you? Baka nasobrahan ka ng pagkain mo kahapon ng Jollibee. Pag may ulcer kasi dapat slight lang at huwag biglain. Totoo, slight lang talaga kapag may ulcer ka. Ang isa din sa mga ingay ng manok. Isa din sa mga nalalaman ko kapag nagsobrang gutom mo na, halimbawa late ka nang kumain ng tanghalian, sobrang gutom mo na, tapos may dumating na pagkain sobrang sarap, pero ayun nga, late na yung kain mo, kumain ka pa rin daw, pero maliit lang muna, konti lang. Huwag mong biglain yung tiyan mo na nagugutom. Huwag mong biglain sa pagdami ng pasok ng pagkain ba. Kumbaga, kung may masarap na pagkain, konti lang muna yung kukunin mo, kakainin mo, at yung iba i-reserve mo muna mamaya at yung mamayang hapunan, doon ka na doon ka na babawi ng maraming pagkain, kakain ka na ng marami ba. Yan yung isa sa mga na tutunan ko mga kalagad. So far naman ngayon okay na si Chris na. Hopefully lang na totally okay na siya kasi nung live niya kahapon, galing na siya sa hospital, sinabi niya na tinurukan lang daw siya ng gamot dito para sa sa sakit niya, sa sobrang pagsakit ng tiyan. So tinurok yung gamot, so siguro naman sana lang at sana wag na yung matigas yung ulo niya na wag na siya kakain ng mga bawal, no? At kung pwede namang iwasan yung i-priority talaga niya yung pagkain niya sa tamang oras ba. I-organize niya yung mga gawain niya araw-araw. Kung may lakad siya, pwede naman siya magbaon like that, no? Dala na lang siya ng bag, yung ganun. So ayun lang mga kalagad, abang-abang lang tayo sa upload, no? So yun lang yung nabasa ko. Madami pang comment dito mga kalagad, pero wag na muna nating habain yung video. So isa pala sa gamot sa ulcer is aloe vera. Ang kayo mga kalagad, abang-abang lang tayo sa upload nila ni Chris na. Pero si Inday Ogdot nag-upload na kanina, tapos ko na pong panoorin mga kalagad. At ayun, maraming salamat. God bless sa inyong lahat.